Okay, sa punto na ito ay kikilalanin na natin ang kalihirahan ng pagsulat ng baybayin at bilang panimula sa pag-aaral ng wika, mahalaga na natutunan natin hindi lamang yung kasaysayan ng baybayin, bagkus yung tamang paraan ng pagkakasulat nito o pagkakabaybay nito. Nating palalimin ang ating kaalaman sa pagbabaybay. Ipapakilala ko muna sa inyo yung mahalagang simbolo na kadalasan na gamitin sa baybayin. No, una na dito yung parang S, no, ayon kay Palermo, ito ay sumisimbolo sa liwanag o sa Panginoon, no, yung parang S na parang alon na parang hangin. No, kadalasan ito ay nakikita sa la, sa ha, sa ka. Yan. Sumunod, no, parang number 3. Sabi ni Palermo, ito ay sumisimbolo daw sa abs ng lalaki, no? Simbolo na parang abs ng lalaki o nahawig sa sa number 3. No, kadalasan ito ay nakikita sa O at U, sa ga, sa la, sa nga. Ano pa? Ano pa yung mahalaga? Yung parang B. No, kadalasan nakikita to sa A, sa ya, sa pa, sa ma, sa wa. At yung parang alon. Parang alon, nakita sa E at I, sa la, no, at sa na. Parang siyang binaliktad na 3. No, parang siyang binalik na hawig dito sa 3. Na parang 3. No, ulit, kung babalikan natin yung pag-aaral ni Pedro Palermo na ang mga simbolo sa baybayin, no, ay ilan lamang sa mga katangian ng babae at ng lalaki. No? Pero sabi na ang ba na ito ay maltulad sa dibdib ng isang babae at itong parang numero number na 3 ay abs ng lalaki. No, ay napag-aralan na natin. At wala namang isang eksperto ang nagsasabi na may tamang paraan ng pagsulat kung ito ba ay pakanan o pakaliwa, pababa o pataas. Wala. No, ang sinusunod lang natin ay yung kaliwa hanggang pakanan na paraan ng pagsulat. No? Yan. At pagdating naman sa stroke o paraan ng pagsulat, ito ay mayroon lamang lagi na 1, 2, 3, 4 na stroke. No, isa-isayin natin. Ang baybayin ay binubuo ng 17 simbolo. No? 14 yan ay katinig at 3 naman ang patinig. Tatlong natatanging patinig ng baybayin. Hindi pa kinikilala sa panahon ng baybayin ang pagkakaiba ng tunog ng E at I, ganoon din ang tunog ng O at U. Kaya sa baybayin, meron lamang itong 3 patinig na A, na E, at na U.
Kadalasan itong nasa taas ay sinusulat na parang paha. Tatandaan na tatlo lamang ang patinig sa baybayin, ang A, ang E, o I, ang o U. Isa pa sa mahalagang katangian ng pagsulat ng baybayin na dapat na hindi mawala ay yung gamit ng mga kudlit o tuldik. No, sa old baybayin, ang gamit lang ay yung tuldok at yung yan, yung paiwa. Yung iba naman gamit ang pahilis. So, ito lang yung gamit sa old baybayin, yung tuldok, yung paiwa o pahilis na mga tuldik. No, mahalaga ito. No, mahalaga ang kudlit o tuldik. Halimbawa na lamang, no, kapag gusto mo mapakita ang pagkakaiba ng E, no, gumagamit tayo ng mga kudlit. No, mauuri natin, no, sa makabago dulog ng baybayin, kapag wala kang nakikitang tuldok o pahiwa man yan o pahilis, no, ito ay o may kauri ang pero pag may nakita kayong tuldok, pahiwa o pahilis sa itaas, yun ay I. Ano pa? Kapag ka gusto mong gawing B at B ang ba, no, maglalagay ka ng tuldok, paiwa man yan o pahilis na kuldit sa taas. No, isa lang. No, kadalasan ang iba meron sa loob. No, pero sa old baybayin, ang kinikilala lang laging sa taas. No, kapag gusto nating palitan ang tunog ng A, ng E at I, inilalagay ang kudlit sa itaas. No, ganun din ang mga kaurian kapag nagpapalit tayo ng mga tunog sa iba't ibang baybay. Papalit tayo ng tunog. Next, kapag ka naman ang kudlit ay makikita sa baba, tuldok man yan, pahilis o pahiwa, ito ay may tunog U, may tunog O at U. Kung gusto nating palitan ang tunog ba ng bo at bu, makikita ang kudlit sa ibaba. Tuldok man yan, pahilis o paiwa. Sunod, sa modernong paraan, no, mas pinapadali nila yung pagkilala sa pagkakaiba-iba ng patinig, no, sa pamamagitan ng simbolo rin, no. Kapag gusto natin ipakita, no, ang tunog ng O at E, no, kadalasang ginagamit dyan yung buong tuldok, at kung gusto natin ipakita itong tunog ng I at U, yung hindi buo yung tuldok.
Yun lamang ay bahagi ng modernong paraan. Sunod na mahalaga rin na kasangkapan ng baybayin ang tinatawag na birama. Ito yung pamatay patinig. No, gaya ng sabi ko sa inyo, ang baybayin ay laging may tunog A. No, para mawala ang tunog A, papatayin natin sa pamamagitan ng mga simbolo na cross. No, pamamagitan ng cross. Yan. Ito ang mahalagang sangkap ng birama, ang cross. No, kaya kapag kayo ang nagtuturo ng baybayin, huwag niyong tatawagin na ito ay plus o times. No, kasi kapag ka plus, nagdadagdag tayo, ganun din ang times. Kaya mas tamang sabihin na ito ay cross dahil tayo ay magpapatay o magbabawas ng tunog. Kadalasan ang binabawas ay tunog A. So, maging maingat sa mga itinuturo. Okay, kung ang E at I ay nakikita natin ang kudlit sa itaas at ang O at U nakikita natin ang kudlit sa ibaba at ito ay nasa sentro. Nasa sentro. Ang pagpatay naman ng birama, no, nakikita natin saan? Sa gilid. Cross, no. Dalawang uri ng cross. Sa gilid, no. Kung ito ay ba, pinatay natin, ibig sabihin mawawala itong tunog ng A. Lang siya. No, wala siyang tunog A, kaya lang siya. Yan. Ganun lang din ang palatuntunan. No, kapag ka nagpapatay tayo ng tunog A, maglalagay tayo ng X sa gilid. No, isa lang. Kahit anong gamit ng cross. Yan. Ilan pang halimbawa ang mga sumusunod sa salitang sanghaya na may apat na simbolo kung baybay sa nga na may bayramang krus kudlit sa gilid kanan dahil pinatay ang tunog A. Dagdag pa, ang nga ay digrapo sa alpabetong Filipino mula ang abakada na hindi dapat paghiwalayin dahil maraming salitang Filipino na may NG o nga. Halimbawa, nganga, bunganga, nangangaliwa, nangangati, at iba pa. Ha at ya. Sa salitang suweldo naman, kapansin-pansin ang pagkukudlit sa itaas at ibaba na nagpapabago sa mga tunog ng patinig. Su sa ibaba ang kudlit, we sa itaas, at pamatay berama sa la, do naman kudlit sa ibaba. Naway sa mga halimbawa ay naunawaan ang gamit ng bayrama. Natatandaan, no, sa konsepto ng baybayin, kung ano ang bigkas ay siyang baybay. No, yung labol o pagpapantig. Mesa. Natatandaan nyo yung gamit nitong isang danda, no, or vargules, no, kapag ka nasa loob ng salita, ang salita ay nasa loob ng
parvules o ng isang danda at isang danda pa, no, ito ay binabasa na patunog o paponema, no? Me-sa. Me-sa. Paponema siyang babasahin. No? Sagutan natin. Yan. Baybayin natin ang unang salita. Mesa. Tatanggalin ang tunog ng ang paraan, cross. Pero may karuktong na tunog ang kaya papalitan natin ang tunog ng ma patungo sa me para makita ang paglalapat nun ay yung gamit ng kudlit. Sa taas natin ilalagay kapag ka o i. Kaya nandito sa taas ang kudlit. Tuldok man yan, paiwa o pahilis. Kadalasan, tuldok ang ginagamit. Me at sa. Mesa. No, buo ang tunog ng sa. Kaya hindi natin kakaltasin at hindi natin babaguhin. Mesa. Mesa. May tumama ba? Kalawang bilang. Ang kahon. Ka, tunog, buo ang tunog ng ka. Ho, ha, ho, ha, ho. Kaya papalitan natin ang tunog ng ha sa ho. Saan ang kudlit? Sa taas, sa baba? Sa ibaba. At tunog ng mawawala ang a. Talagyan natin ng cross. Kahon. Sunod na bilang. Iwasto na lamang ang mga salita. Libro. Kaya papalitan natin ng tunog ng la patungo sa l. Sa taas ang kudlit. Ang ba, tatanggalin natin ng tunog a. At tunog niya ay yung at yung ra, papalitan natin ng tunog ro sa baba. Kung may sumagot sa inyo ng gantong simbolo, tamaan na rin. No? Libro. Libro. Bro. No? Sunod na bilang. An. No, malagay yung pagpapantig ha. No. Pag ganyan lang, walang kudlit, o, yan. Kaya lalagyan natin ng kudlit para malaman na o, maaring wala. No, kung ano ang nagamit nyo, dahil yan ay panimula, tamaan na rin. Pares naman silang tama. Yung pa, tunog pa, ay papalitan na natin ng tunog pu, kaya kukudlitan. Upuan. Paano to? At an. Tatanggal natin ang tunog ng na, tunog a ng na. Kaya maging lang siya. Buo ang a, kaya baybay ng a.
An. Upuan. Sunod. No. Bell. Na. Papalitan ng no. Saan ang kuldit? Sa baba. Bell. Bell. Yung tunog ng ba, papalitan ng bell, be, at may tunog l ng la. Be, saan ang kudlit? Sa taas. At ng l, papatayin ang tunog ng a. No, bell. No, bell. Upang higit na maalam sa pagbabaybay, gamitin ang nakatala sa talahanayan ng ilang mungkahing kapalit na baybay sa mga tunog ng mga hiram na titik o tunog na wala sa baybayin, na tilay ang mga ito ay maririnig sa talasalitaang Pilipino sapagkat impluwensya na rin ng mga banyagang alpabeto. I-screenshot ang talahanayan na ito para maging gabay sa mga susunod na gawain. Check. Anong bigkas natin dyan? Na Check. kung ano ang bigkas sa baybay. Check. Check. Baybayin natin. Kaya pagka binaybay dyan, Tunog ng ta na wala ang a. Kaya lalagyan natin ng pagkakaltas ng tunog ng a at tunog ng sa, papalitan ng tunog she, ang tunog ng ka. Check. Sir, paano po pag letter J? Yung tunog ng ha, ng ja, ng J daw. Para sa paliwanag ng tunog ng J sa Ingles, sa unang halimbawa, sa salitang JR, ito ay isinalin sa baybayin bilang JR upang mapanatiling pinakamalapit na tunog sa baybayin. Ang J na tunog ay mas malapit sa tunog ng D o ng G, kaya't ang J ay maaaring ipakita bilang J sa baybayin upang isalang-alang ang tunog nito. Ang tunog ng R ay simpleng sinalin bilang R sa baybayin. Parehong proseso sa salita at bigkas na Julie. Sa pabigkasang Tagalog, madalas naririnig natin na ang J ay nagiging ha, gaya sa salitang Julie na minsan ay binibigkas na huli. Kung mapapansin sa mga alituntunin, walang nabanggit tungkol sa paggamit ng gitling. Di ginagamit ang gitling sa pagsulat sa baybayin dahil ang gabay lamang ay kung ano ang bigkas siyang baybay. Light, pwedeng maging sa Tagalog, yan ay ilaw o liwanag. No, kung literal naman, ayan ay light. So, isa-isay natin. Light. La. Tunog ng ya, ng at tunog ng ta na walang a. Light. Pero napaka tunog Ingles pa rin. Kaya mahalaga na sinasalin natin kasi nga ang baybayin ay makatagalog, no? Kaya mas maangkop kung ito ay isasalin natin, no? Kung light, salin ng light, una ilaw.
Law. Ilaw. Ilaw. Kaltas tayo ng tunog asawa. Yan. O isa pang maaring salin ay liwanag. No, bibigay liwanag. Li wa na at g ng ga. Liwanag. No, kaya mas angkop kung ito ay isasalin natin sa Tagalog. No, kasi pangit tignan o basahin ang literal na pagsasalin ng salitang Ingles o termino Ingles. Pero sa modernong paraan ay gamit pa rin yung konsepto na kung ano ang bigkas, siya ang baybay. No? At dito na nga, no, yan. No, tatandaan na lang kapag kayo ay gumagamit ng baybay. No, dapat responsibilidad mo iyon, no? Responsibilidad mo iyon na yung paraan ng pagsasalin mo sa baybayin ay kailangan panagutan mo. Kaya para mas safe o mas akma, mas katanggap-tanggap, gamitin na lang natin ang old. At hanggang wala tayong standardisadong paraan ng pagbabaybay, no, at wala pang batas nagsasabi ito ang tamang struktura ng baybayin, hindi natin babaguhin ang tradisyonal na pagbabaybay. Para naman sa huling gabay, ang tamang pagbabantas, gamit ang danda at kapintanda. Sa sinaunang paraan ng pagsulat, may dalawa lang na bantas ang dapat natandaan. Ang danda, katumbas sa gamit na kuwit o koma, at kapitdanda naman para sa gamit naman ng tuldok. Gaya sa halimbawa, no, mayroon akong lapis, danda, papel, danda, at pambura, kabit danda. Napakita na ang isang danda ay saglit na pagtigil at ang kapit danda naman ay hudyat na panapos na ang pangungusap. Para sa huling bahagi ng ating tutorial, gamit ng bawat titik sa baybayin ay subuking masundan ang tamang pagsulat nito. Isa natin sa stroke ng A. 1, 2, 3. A. Sunod. Ang E. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E o I. Sunod ang O o U. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Long stroke. Sunod sa ba. Ba. 1. Ba. Sunod sa ka. 1, 2, 3. Ka. Ang da. 1, 2, da. O, ra. No, isa lang ang tunog ng da at ra. No, sa baybay ng Bicolano, nilalagyan nila ng linya sa ikalawang
simbolo ng da, makikita ang linya na nagpapakita ito ang kaibahan ng simbolo sa da. No, kapag may nakita kayo ganito sa mga modernong paraan, iyon ay ra. No, ito ay hango sa baybay ng mga Bicolano. Pero wala pa ring standardisasyon sa pagkakaiba ng da at ra, kaya doon pa rin tayo sa old baybayin. Sunod, ga. 1, 2, 3, 4. Ga. Sunod ang nga. 1, 2, 3. Nga. Sunod ang ha. 1. Ha. Kadalasan may ganyan na ha iyon. No, pero mas kilala ang ha na ganito. Ha. Halon. At yung la, 1, 2, 3, la. Sumunod, ang ma, 1, 2, 3, ma. Sumunod, ang na, 1, 2, 3, 4. Na. Sunod ang pa, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pa. Ang sa. 1, 2, 3, 4. Sa. 1, 2, 3, 4. No. Ang ta. 1, 2, 3. Ta. 1, 2, 3. Ta. Ang wa. 1, 2, 3. Wa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wa. No, nakasarado. Kapag yan ay bukas, yan ay ya. No, at ang ya, 1, 2, ya. Dalasan, may ganito ding ya. No, may ganito ding ya. Nakasarado o hindi nakasarado. No, ya. No, yun lamang ang paraan ng pag-stroke sa pagbuo ng simbolo ng baybayin. No, para mabilisan yung maunawaan o maintindihan yung baybayin, no, magsusulat, magbabasa at magsusulat lang kayo, mabilis nyong matututuhan ang baybayin. Dito na natin tatapusin ang ating pagbabaybay. No, kaya bilang guro sa Pilipino, dapat bantad kayo sa paggamit ng baybayin. At lagi nating papanatiliing buhay at nasa sistema ng lipunan o ng pagsulat ang baybayin. No, kasi ito ang nagpapakita ng ating pagkatao at identidad bilang isang Pilipino. So, maraming salamat sa lahat ng dumalo sa virtual talakayan na ito hinggil sa baybayin. Nawa, mula sa ilang minuto ay
natutuhan niyo ang baybayin kasi ito ay napakasimple, napakatiyak, madaling matutuhan. No? Doon na natin tatapusin. Balik tayo doon sa aking presentasyon, no, para magtalakay pa hinggil sa kasaysayan ng alpabetong Pilipino.